Guys, good evening yun. So, start na tayo ulit. Dito naman tayo sa Airsoft Rifle na pinadala sa atin ng client natin from Bulacan. So, guys, medyo may kalayuan din siya. Isa lang naman request ni Mother dito. I-condition natin yung internal parts. Then, ilipat natin yung wiring sa likod. So, nung dinisassemble ko siya, dito pa lang sa part na to, makikita na natin na hindi na talaga po pwede yung gearbox shell niya. So, magpapalit na tayo ng isang buo. Kasi guys, itong mga gearbox shell na to, yung mga sinaunang gearbox shell ng AMK, yan. Pag to na-stock na matagal, rumurupok na yan. So, mataas ang chance, pag pinaputok pa natin to, is babasag na siya. So, ngayon guys, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng mas matibay na gearbox shell para mas tumagal pa yung buhay ng airsoft na to. Mag-upgrade din tayo ng internal parts. So, hindi naman totally upgrade, parang i-refresh lang natin siya. Kasi, ang gusto lang naman yung dito is below 450 FPS. So yun guys, hindi naman siya ganun kahirap. Then napaka-safe din ng ganung FPS sa mga airsoft rifle natin. So yun, disassemble na natin. Papakita ko sa inyo yung mga sign na marupok na yung gearbox shell ng isang airsoft. Guys, eto na. Yan yung gearbox shell. So, hindi lang masyadong kita sa video, pero may makikita kayo diyang part na parang lumulobo-lobo na siya, parang nagbabubbles na paint. So, isa yun sa sign na rumurupok na yung gearbox shell. At yun guys, magpapalit tayo ng isang set. So, tignan natin, pero baka meron pa tayo mapakinabangan. Pero tingin ko parang wala na kasi piston body niya malutong din. Nozzle, malutong na rin yung pagka-plastic na yan. Then, sa wire, kita nyo guys. So, yung wire niyan is kaya nang matalupan lang ng kamay. So, napaka-unsafe na nito. Delikado na. So, yun, mag-assemble muna tayo sa gearbox shell. Gagamit tayo ng ENC gearbox shell sa kanya. Yung naka-QD spring para mas madali magpalit ng spring pag gusto natin magpataas or magbaba ng FPS. Then, gagamit tayo sa kanya ng piston body na metal na yung ladder o yung ngipin. Hindi katulad nito na plastic pa. So, yun, disassemble ko rin to para makita nyo guys. So, ilang, abang na tayo sa good evening yun. So, makikita nyo, nagre-reassemble tayo ngayon ng isang gearbox shell na gagamitin natin sa Airsoft Rifle na pinadala sa atin from Bulacan. So, mamaya papakita ko sa inyo, stock nozzle lang ang gamit natin pero wala siyang singaw. Para kang naka-double o-ring na nozzle. Later. Yun guys, papakita ko sa inyo. So, stock nozzle, stock tappet plate, stock cylinder head, pero wala yung singaw. Diba? So, ganun kadali lang yan. Hindi na natin kailangan palit ng nozzle. Yun guys, AOE or Angle of Engagement tsaka tappet plate timing. So, may nagtanong sa akin yan nung nakaraan. So, napakasimple lang guys. Kahit naka-assemble na to, nagagawa ko pa rin yan ng tama. So, paano nga ba? Hindi ko lang na-videoan pero kayang-kaya ko yung edges dito ng hindi na natin tinitignan yung loob. So, sanay na tayo dyan. Alam na natin yan. Kahit i-disassemble ko ito ngayon, naka-timing na nga ayos yan. So, yun lang po. I-assemble na natin siya para matest pair natin. So, natin. Ring. Sobra tigas. Semi. So, adjust natin konti yung motor height. So, natin ma-adjust pa natin to. So, uy, magalaw pa. Yun. So guys, tingnan nyo mabuti. Semi. Full auto. Semi. Adjust pa. Medyo pangit yung tunog. So, sa pag-shims natin is okay naman. Dito lang sa motor height ang pinaka-problema. Yun, okay na. So yan guys, disassemble lang natin itong grip. Then reassemble natin yung rifle. Tapos, install naman natin yung barrel niya. So, si Sir is naka-edgy, dual bore. Yun, so guys, maganda raw accuracy nito. Tignan natin. Install natin sa kanya. Guys, good evening yun. So, ito na siya. Na-install na natin. Yung si gearbox shell na pinalit natin dun sa lumang gearbox. Then,
Na-shims na rin natin ang ayos yung gears. Nagrasahan na natin yung dapat lagyan. So, ito na siya. Test fire natin. Semi. Safe. Semi. Full. Then next. Ngayon naman ang gagawin natin is yung inner barrel niya. So, gagamit tayo sa kanya ng edgy dual bore. So, ito siya guys. Yan. Then, kita nyo, meron na rin siyang half rubber. So, papalitan na lang natin yung stock. Ito yung stock. Guys, napakatigas na oh. Hindi nyo mabuti. Yun. So, hindi na siya umaangat. Dapat naangat pa yan. So, ito, wala na to. Negative na to. Papalit na tayo ng mas bago. At mas maayos. Hindi pala bago. Mas maayos. So, check na natin kung tama ito. Yun. Oh, maluwag. Hindi natin syempre ng pampasikip. Yan guys, good evening. So, natapos na natin gawin yung ANK M4RIS na pinadala sa atin ng client natin from Bulacan. So, sir, ito na yung rifle mo, ready na. So, pwede mo na ulit gamitin. Nakapagpalit tayo ng version 2 gearbox shell ng ENC. Then, halos lahat ay pinalitan na rin natin. Mula sa nozzle, yan, yung nozzle niya, makikita nyo guys, palitin na lahat yan. Nozzle, piston body, spring, para makuha natin yung FPS na gusto ni owner. Spring guide na may bearing, syempre, kasi kasama na yun sa ENC gearbox shell. Naka 8mm bearing na rin siya. Basta lahat, halos lahat, pinalitan na natin. So, yun, meron pa tayong isa naging problema sa kanya. Nung tinespire ko siya, nagtataka ako, nagmi-misfeed siya. So, nung una inisip ko, baka dahil sa barrel, hindi siya fit. Pero nung binalikan ko yung dinisassemble ko kanina, doon ko napansin guys na ang hop-up chamber niya is hindi tugma. Kasi ito. Yan, ito yung hop-up chamber niya. So, kung makikita nyo sa video na to ng barrel yan, yun yung mabuti. Yun. So, hindi na siya umaangat. Dapat naangat pa yan. So, ito, wala na to. Negative na to. Iba yung itsura nung pinakadulo nung hop-up rubber niya. So, flat siya. Hindi katulad dito na medyo meron siyang korte na patulis. Hindi katulad nung kanina na flat. So, doon ko napansin na once na in-insert natin itong hop-up rubber na to dito, is lumulusot siya hanggang doon sa butas sa daanan ng bibis. Kaya yun yung dahilan kung bakit hindi siya nagpipid. So, ibig sabihin, hindi siya compatible dito sa mga hop-up rubber na ganito or yung mga nabibili natin ngayon. At yun guys, is wala tayong mahanap na hop-up rubber na ganon, yung ganito. Yan. So, madurog na kasi. Ito na siya ngayon eh. Oh. Bilog lang yung dulo niya. So, madalas ako nakakita ng mga ganito sa mga G36 na airsoft rifle at MP5. Yan, ganyan yung hop-up rubber nila. So, ngayon guys, medyo mahirap makahanap niyan. Kaya ang ginawa natin is nagpalit na lang tayo ng hop-up chamber. Kasi hindi natin siya magagamit pag hindi natin pinalitan. So, naputok naman siya. Nagpipid siya kung pipilitin natin. Kaso low FPS. Kasi nga, sumisingaw yung hangin mula sa nozzle papunta sa chamber. At yun guys, ngayon, since nagawa na natin siya, chinek natin yung FPS. So, nasa 430 FPS siya. Sakto-sakto lang sa napag-usapan namin ni owner na below 450. So guys, napakabait ng owner nito talaga. So, ayaw manakit. Kasi yun lang daw yung limit sa mga game site sa nilalaro niya. Kaya yun, yun lang yung ginawa natin. So, at yan guys, isa pa pala, yung request ni owner na ilagay sa likod yung wiring. So, eto na, nagawa ko na rin. So, ang gagawin na lang natin is i-reassemble natin. Yan. Isa na ba yung pinaka-lock? Yun. So, dati kasi raw to is naka-wiring sa likod. So, ngayon, ginawa yata at nilipat sa harap. So, hindi ko alam kung anong reason kung bakit. Pero ngayon, gusto niya ilagay na ulit sa likod. Kasi, para mas safe daw at mas mabilis ma-access. Hindi na i-disassemble pa yung handguard. Ito na siya. Konting pihit na lang guys. Yan. Then, so yun sir, sa owner nito, ready na. So kahit medyo may kalumaan, napakaganda pa rin talaga ng kulay niya guys. Yan, so napaka-smooth ng pagkakagawa sa kanya ng pagkakapintura. Although makikita nyo may mga marking siya na gas-gas, pero okay pa rin. Yan. So yun lang po. Ulit sa mga gusto pa magpa-repair, magpa-upgrade,
message na kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone 2. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo ipagawa at pag-usapan natin. So yun guys, ulit sa mga gusto pa or naghahanap ng AESS MOSFET. So ito, meron pa tayong available. Ayan guys, meron pa tayong available nito. So yun, wala kayong gagawin kundi mag-message lang sa akin para serve ko yung mga order nyo na ganito at ipapaship natin kahit saan mga ano. So yun lang, ulit, maraming salamat po. Next na natin yung isa pang airsoft rifle na pinadala sa atin. Tignan natin, medyo marami tayong gagawin talaga hanggang mamaya madaling araw. So yun lang po, maraming salamat.